this is our problem number 1 under sa topic na method of joints sa stress analysis ng ating chapter 4, statics of rigid bodies. Determine the force in each member of the roof truss shown in the photo. The dimensions and loadings are shown in the figure. State whether the members are in tension or in compression. Yan. Okay, so each members daw. Ayan, dami. Okay. So ilang members to? Member AG, GF, okay, dami. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ito to, mali natin bilang ko. Okay. Ayan, so daming members. Okay, anyway, konting review lang mula doon sa discussion ko sa method of joints. Okay, so balikan lang natin ng konti yung ating chapter 1. Okay. Ng status of rigid bodies, doon natin natutunan yung di ba, types of force system. And yung kauna-una natin natutunan doon is yung concurrent force system. Oops, sorry. Yan, ito yung concurrent force system natin. So, kapag sinabi natin concurrent force system, nasa iisang point lang yung lahat ng forces. Yan. Okay? Kung saan, walang mga distances, ibig sabihin, hindi tayo makakapag-create ng moment effect. Kaya ang ginagamit lamang natin dito is yung effect in terms of vertical and horizontal. Kaya, summation of forces vertical lang din at summation of forces horizontal. Okay, yun yung ating chapter 1. Then, papunta natin sa chapter 3. Okay, yung effect na yun is re-resist natin. Kaya yung ating summation of force vertical is equivalent to 0 and yung ating summation of forces horizontal is equivalent to 0. Kaya ang gagamitin lang natin under sa method of joints is itong dalawang equations of equilibrium na to. Bakit? Kasi kapag sinabi natin joint or joint lang, iisang point lang yung i-analyze natin. Okay? So yun lang. Ganun lang yung ating method of joints. Pero dapat siguraduhin natin na yung isa-select natin na joint, okay? Dapat two unknown forces. Okay, two unknown forces lamang yung or two forces lamang yung unknown sa isang joint. Na kung saan yung forces na yon is manggagaling sa ating members. Ibig sabihin, kapag magko-consider tayo ng joint sa ating truss, dapat sisiguraduhin natin na dalawa lamang yung member. Okay, dalawa lamang yung member natin na merong two unknown forces. Okay? So, yun lang siya. Okay, so i-try natin i-solve yung reaction. So as you can see here, okay, yung ating AX is 0 kasi wala naman siya lang yung nag-iisang horizontal reaction na magsusupport sa horizontal effect ng ating mga forces. Wala naman tayong horizontal applied forces. So ibig sabihin, walang sasaluhin yung ating AX, kaya 0 na yan. So dapat automatic na yan sa inyo, okay? Then, kung mapapansin nyo, yung ating 3 kN, 2 kN, and 3 kN is symmetrical sa ating truss. Ibig sabihin, ang overall resultant nito is nasa gitna. Di ba? So, ngayon, kung nasa gitna, ang ating resultant is 3 plus 3 plus 2. So, that is 8. Okay, so 8 kN. Okay, so since nasa gitna to, ibig sabihin, yung sasaluhin ng ating vertical reaction sa A at yung reaction natin sa D is parehas lang. Okay, maghahati lang sila ng reaction. Kaya ang reaction natin sa AY and DY is parehas na 4 kN. Ayan. Ay, kasi mamaya magtaka kayo paano na-solve yung 4 kN. Okay, ng AY and DY. So, ganun po yung nangyari dito. Okay, so ngayon, gamit na tayo ng method of joints. So, sabi ko nga kanina, pipili lamang tayo ng isang joint na kung saan may dalawa tayong member na yun lamang ang unknown forces. So, ngayon, kapag pumunta tayo sa joint joint G, yan, ilan yung members natin? 1, 2, and 3. Tapos yung tatlong members na yun is lahat unknown. So, against tayo sa rules natin. Tama ba? Kasi 2 unknowns lamang ang gusto nating ma-analyze sa isang joint. Okay? So, hindi tayo pwede sa G. Hindi tayo pwede sa B, sa F, sa C, and E. So, ibig sabihin, it's either sa joint A or sa joint D tayo. Okay? So, kahit naman saan sa dalawa. So, doon muna tayo sa joint A. So, at joint A. Kaya nga tinawag siya as method of joints. Okay? So, by joints lang ang pag-analyze niya. Okay? So, ito yung ating joint A. So, this is, this is pin pala. Yan. Then, ito yung ating horizontal members. Then, ito yung ating inclined member.
Then yung reaction natin sa A is 4 kilonewton. Ayan, tapos natin AX, hayaan lang natin. Then ito yung ating internal force. So dito, pwede kayong mag-assume. Okay, so pwede kayong papalayo. Okay, or papalapit. So ito, sabihin natin okay, so sabihin natin pag ganyan. Okay, yan. So tawagan ito as internal force AG. Ito naman internal force AB. Yung iba naman ginagawa ito F. Ibig sabihin force AG, force AB. So okay lang naman kahit anong gamitin ninyo. So ano pong ibig sabihin sir ng sinasabi niyo papalayo and papalapit? Kasi kumare ito yung ating member AG. Yan. Okay, then meron tayong internal force. So if internal force kasi nasa loob. Okay, yun yung sasaluhin ng ating cross section. Okay? So let's say ikakat natin yung So ito yung member AG. Then kukuha tayo ng member sa kanya. Ikat natin yan. Okay, ito. Then ito na yung ating member. Ayan. Yung cut section. So i-shade natin para makita ninyo. Ayan. So ito na ngayon yung ating cut section. So ngayon kapag sinabi nating papalayo yung ating force, ayan. Anong ginagawa niya doon sa ating member? Okay, yung ating cut section. Kapag papalayo, okay, ang ginagawa niya, ini-elongate niya. Okay, pinapahaba niya. So, ibig sabihin, yung ating force is tensile. Ayan, kapag ini-elongate natin. Okay? Pero kapag in-assume naman natin na yung ating force is, papalapit, ayan, doon sa ating member, ayan, pag ganyan siya. Ang tawag naman dyan is compression. Kasi, kinocompress niya yung ating member, di ba? Ayan, so ito yung dalawa nating type of internal force sa ating truss. Tension and compression. So ngayon sir, paano namin malalaman kung tensile or compression yung ating internal force? Pwede kayong mag-assume. Kagaya ng ginawa ko kanina, i-assume lang natin yan. So okay lang. Bakit? Kasi kapag nag-assume tayo, then mamaya sa solution natin, kapag nag-negative ang magnitude natin, ibig sabihin mali yung ating assumption. Okay? Na kung siya man ay tension, ibig sabihin mali, compression siya. So, ganun lang siya kasimple. So, huwag kayong magpanic doon. Okay? Okay lang yan na mag-a-assume tayo rito. So, sir, ayaw po kasi namin nag-a-assume. Gusto po namin automatic. Alam na kagad namin na tensile and compression. Wala pong ganun. Okay? Hindi po natin agad-agad malalaman na kung compression or tensile. Not unless kung praktisado nyo na ang pag-analyze sa truss. For example, ito, alam ko kaagad na ang AG is mali. Okay, sinadya ko talaga siyang imali. Okay? Kasi obvious naman na ang AG natin is compression. Okay, so paano nyo nalaman yun, sir? So, paano ba ang 4 kilonewton? Upward. Tama ba? At yung AG natin, siya lamang yung may vertical component. Ayan, no? Meron siyang vertical component, hindi ba? So, sa tingin nyo, paano yung paano yung direction ng vertical component niya? So, dapat i-resist siya ng 4 kilonewton. Kung ang 4 kilonewton natin is upward, dapat yung ating vertical component for AG is downward. Ibig sabihin, mali na tong direction na to. Dapat downward na yung ating direction. Ibig sabihin, kung downward yung ating vertical component, ibig sabihin yung ating AG is dapat pa ganyan. Tama ba? So, papalapit dapat siya. So, dapat ganun. Okay? Pero kung hindi naman kayo sanay sa ganung pag-analyze, okay lang din naman na mag-assume. So, let's say ganyan yung AG natin muna. Okay? Then, meron tayong given na angle. So, 30 degrees with respect to horizontal axis. Okay? Ayan. So, ngayon, yung rules natin sa chapter 2, yung forces and components, ano ba natutunan natin doon? So, sa forces and components, natutunan natin doon na lahat ng inclined forces natin is nire-resolve natin into vertical and horizontal component. So, huwag niyong kakalimutan yun. Okay? So, ngayon, ang ating AG is what? Upward to the right. Yan. So, upward to the right. Okay? So, alam naman natin itong di ba, vertical. This is what? Opposite to 30 degrees. So, magiging sign yan. Anyway, yan. So, gamitin natin yung ating summation of force vertical and summation of forces horizontal. Okay? So, dito, ano muna ang uunahin natin nagagamitin? Okay? So, bilangan lang tayo ng unknowns. So, unahin natin yung summation of forces vertical. Ilan ang unknowns natin dito na vertical reaction? Okay? Or vertical force na unknown? Isa lang. Ano yun? Ang unknown lang natin dito is yung
vertical component ng AG. Okay, so ibig sabihin, one unknown lang to. Okay, then, sa susunod, summation of forces horizontal, ano yung mga unknown natin na summation of, ano yung mga unknown natin na horizontal forces? Dalawa. Yung horizontal component ng AG at yung ating force AB. So, dalawa yung unknowns natin dito. So, kung saan may pinakamounting unknowns, yun yung una natin gagamitin. Okay, so, hindi na muna natin gagamitin yung summation of forces horizontal. Kasi dalawa yung unknowns natin. So, kapag dalawa yung unknowns, okay, mahirapan tayo kasi isang equation lang ang magagawa natin gamit yung summation of forces vertical or summation of forces horizontal. And ayaw na niya mabura. Okay. Dito yung vertical and dito yung horizontal. Yan. So, summation of forces vertical muna tayo. So, summation of forces vertical is equals to 0. Assumption natin, lahat ng upward forces is positive. So, 4 kN natin is upward, therefore positive yan. Yung ating vertical component ng AG is upward din, so positive. Then multiplied by, plus AG multiplied by what? Sine of 30 degrees. That equals to 0. So, makukuha natin ng AG dyan is what? So, 4 plus AG, which is x, then sine of 30, then equals to 0. Then shift calc for shift solve. So, negative 8. So, negative 8 kilonewton. So, since nag-negative yan, yun yung sinasabi ko sa inyo, mali daw yung assumption natin sa direction ng AG. So, anong ibig sabihin yan? Yung ating AG is what? In tension. Kung tension to, kasi papalayo, okay? So, ibig sabihin yung ating AG is dapat compression. Okay? So, yun yung ibig kong sabihin. So, ngayon, kapag ganyan, ako, ang practice ko, okay, binubura ko na lang to. Yan. Then, itatama ko siya. Okay? So, wala namang problema dun. Okay? Ayan. Then, itatama natin siya. Compression pala siya. Okay? Ngayon, since compression ng ating AG, okay, anong direction na ngayon yan? Downward to the left. Ayan. Okay? So, ngayon, balik ka sa summation of forces vertical. Ano ngayon? Vertical component ng AG. Dapat pala downward. So, gagawin mo na ngayon itong negative. Anong lalabas nun? Magiging na siyang positive. Ayan. Ngayon, kung positive, okay, anong ibig sabihin niya? Okay, kung kanina nag-negative, mali yung assumption natin. So, kapag sinabi natin positive yung magnitude, ibig sabihin, tama na yung assumption natin. Nakita nyo? Nung ginawa ko na siyang compression, positive, naging negative to, ito. Then, ang lumabas na sagot dito is positive. Ibig sabihin, tama na yung assumption natin na ang AG is in compression. So, sir, pwede po bang hindi na namin itama yung drawing? Yes, pwede naman. Okay, pero ako kasi, para hindi ako nalilito, pinatama ko na siya. Okay, so ngayon, ito na yung sagot natin para sa internal force ng AG. Na kung saan, in-state natin dito na siya ay compression. Okay, so ngayon, obvious na ang AB natin is mali. Bakit? Kasi yung ating AG is directed to the left. So, ibig sabihin, dapat i-resist yun ng AB. So, obvious na, di ba? So, ganun lang naman yung pag-analyze ng mga forces dito. Okay, so ngayon, yung AB natin, since obvious naman ng ating effect dito sa horizontal is to the left, dapat ang AB natin is to the right. So, let's try. So, summation of forces horizontal is equals to 0. To the right is positive. So, ang AB natin is to the right, so therefore positive. Then, yung ating horizontal component ng AG is to the left, therefore negative. Ang AG natin is 8 kN. Then, multiplied by what? Cosine of 30 degrees. Kasi, adjacent siya sa 30 degrees. Okay, yung horizontal component. Then, equals to 0. Okay, then AB is equals to what? Okay, so AB minus 8 cosine of 30 degrees. Then, equals to 0. Yan, so, 6.928. Positive ang nakuha natin, ha? So, 6.928 kilonewton. So, positive ang nakuha natin. Ibig sabihin, tama na yung ating direction para sa AB na siya ay papalayo. So, since papalayo siya, ibig sabihin, yung ating member AB is in tension. Yeah. Okay? Yan. Ganyan lang siya mag-analyze. Ngayon,
Kung nagkamali-mali kayo sa ano dito, direction, okay lang naman. Sinabi ko nga sa inyo, itatama kayo ng sarili ninyong tawag ito, ng inyong solution. Okay? So next, pwede na ba tayo sa ating joint B? Okay? It's sa joint B. Kasi okay na tayo sa ano sa joint AB Ayan Oops. Kasi nakuha na natin tong sagot dito. Tapos ito rin. Tama ba? Yan. Nakuha na natin to yung AG and AB. So ngayon, kapag nagpunta tayo sa sa joint B, ilan ang unknowns? BG, BF, and BC. So tatlo. So hindi tayo pwede ron. So saan tayo pupunta ngayon? Sa joint G. Na kung saan ang unknown lang is GF and GB. So doon tayo pupunta ngayon. So at joint G. So dito kailangan praktisado niyo na kung paano mag-drawing ng ng maayos, okay? So dito sa joint G, kailangan palagay niyo dito, yan, para tipid sa space, okay? So sa joint G, pag ganito siya okay? So pwede na lang ganyan na lang joint, okay? Huwag niyo na i-draw yung plate, okay? So ganyan na lang, then ito yung member, AG, then ito yung member, GB, then ito yung ating member, GF. Okay, masyadong mahaba. Yan. Then, siyempre sa joint G, andun yung 3 kN, so dapat i-add nyo rin yan. Okay, so ito yung ating 3 kN. So, this is joint G, and this is joint A. Ayan. So, anong nangyari doon sa ating sa ating force AG? Ang force AG natin is in compression. So, dapat i-compress niya. Tama ba? So, ganyan siya. I-compress niya yung ating member. Okay, na GA. So, dapat ganito siya. Ayan. I-compress niya yan. Tama ba? Kasi kapag papalayo, sabihin, i-elongate niya yung ating member. Tama ba? So, dapat ganyan siya. I-compress niya. So, ginawa ko na siyang kulay black kasi hindi naman na siya unknown. So, ang ating AG is 8 kN. Then, ito yung ating okay? Ito yung ating GF. Ayan. Then, ito naman yung ating force GB. So, nakita nyo, nag-assume lang din ulit ako ng direction. Okay? Hindi pa yung final. Okay? So, ilagay mo natin dito. Yan na lang. Okay? Then, yung mga angles. Okay. So, kailangan gamit natin siya ng ng axis. Okay? So, if this is x-axis, then ito yung ating y-axis. Sige, huwag natin lagay itong x. Yan, ganyan lang. Okay, then yung ating, di ba, extend natin to. Ito ay 30 degrees, di ba? Ito yan. So, yung ating GA is 30 degrees with respect to horizontal. Ibig sabihin, ito rin is 30 degrees. Bakit 30 degrees to? Kasi ito ay horizontal, then yung ating, member is dire-diretso lang. Okay, parallel. Okay? So, since parallel yan, kapag nilagay natin itong axis na to na horizontal papunta rito, same lang ng angle na 30 degrees. Okay, so if this is 60 degrees between GF and GB, so GF and GB 60 degrees, therefore ito ngayon is 30 degrees. Ayan na siya. Okay, so yun lang kailangan natin. Kung 30 degrees to, ito rin pala 30 degrees. Okay, opposite angle. Ayan. So ngayon lagay na natin yung mga components ng GB and GF. So, ito yung components ng ating GB. Upward to the left. And GF natin is downward to the left. Ayan. So, bilangan tayo ng unknowns ngayon. Okay? Ilan ang unknowns natin na vertical? Ayan. 2. Vertical component ng GF and vertical component ng GB. Then, ilan ang unknown natin na horizontal forces? Okay, horizontal component ng GF and horizontal component ng GB. So, no choice tayo kundi gumawa ng 2 equations with 2 unknowns para makakuha ng sagot. Okay, so pwede naman dito yung yung natutunan nyo sa equilibrium conditions sa chapter 3, yung tinatawag na rotated axis. So, tinuro ko ron kung paano mag-rotate ng axis. Okay, niro-rotate natin yung mga angle. So, pwede naman. Okay, pero kung hindi ka sanay sa pagkuha ng mga angles na ginawa ko kanina,
okay, mas mahihirapan ka sa pag-rotate ng ng axis. Okay? So, ang payo ko, ang aralin nyo na lang is yung analytical solution na kung saan gumagawa kayo ng mga equations. Tapos, isosolve nyo na siya. Okay? So, yun ang gagawin natin, analytical solution. So, since dalawa yung unknowns natin sa vertical and horizontal, no choice tayo kundi gamitin siya parehas. Okay? Na kung saan, kahit anong gawin natin, kahit anong unahin natin, parehas na two unknowns ang makukuha natin. Okay? So, anyway, okay lang. Parehas natin gagamitin yan para makagawa tayo ng two equations with two unknowns. So, gamitin natin muna. Sige, vertical, pwede rin. Summation of force vertical is equal to 0. Upward is positive. So, downward ang GF. So, negative GF. Okay, sine of 30 degrees. Then, yung GB natin is upward. Therefore, positive GB. Okay, 30 degrees din siya with respect to horizontal, no? So, therefore, sine of 30 degrees. Then, yung 3 kN is downward. So, negative 3 kN. Then, yung 8 kN is upward. Okay, ang 8 kN is upward to the right. Okay? So, ngayon, ano to? 8 kN, positive. 8 kN multiplied by sine of 30 degrees is equals to 0. Okay? So, ngayon, pwede itong pwede itong i-simplify, di ba? I-divide natin silang lahat sa sine 30 degrees. Okay? Wait lang. Check natin. Ayan. So, i-divide natin lahat yung buong equation ng 1 over sine of 30 degrees para mawala itong mga to. So, ito magiging negative GF plus GB. Then, ano matitira? Ito, negative 3 over sine of 30 degrees. Tama ba? Then, plus 8 kasi mawawala yung sine 30 degrees. So, ang lalabas, positive 2. Then, ita-transpose natin sa kabilang equation. Ang mangyayari is, magiging negative 2. Ayan. So, ngayon, ito na yung ating equation number 1 na mayroong unknowns na GF and GB. So, okay lang yan. Bakit? Kasi gagamitin pa natin yung summation of forces horizontal para makagawa tayo another equation na alam natin na may same unknowns. So, say, summation of forces horizontal is equals to 0. To the right is positive. Okay? So, to the left ang GF, so negative GF. Then, adjacent siya sa 30 degrees, so cosine of 30 degrees. Okay? Then, GB, to the left din, so negative GB. Then, ano to? Adjacent sa 30 degrees, so cosine of 30 degrees. Okay, then yung ating 8 kN, siya lang yung may horizontal, then to the right siya, so positive 8. Then, adjacent siya sa 30 degrees, therefore, cosine of 30 degrees is equals to 0. So, cancel lahat ng cosine of 30 degrees. Therefore, ito ngayon is negative GF minus GB is equals to what? Positive 8, no? Positive 8 to, then transpose natin. So, negative 8. Then, ito yung ating equation number 2. Yan. So, ngayon, pwede kayong gumamit ng any method kung paano natin makukuha yung GF and GB. So, yun yung natutunan ninyo sa algebra. It's either substitution or by elimination. So, ako kasi sanay ako sa elimination. Actually, yun talaga ang mas recommended yun, yung elimination sa college. Okay, so ito, elimination siya. So, ano napapansin nyo? Pares naman sila ng mga coefficient. Okay? Okay, dahil pares sila tayo ng variable. So, ano mas madaling i-eliminate? Yung GB. Bakit? Kasi magkaiba sila ng sign. Ayan, no? Positive, negative. So, ang gagawin natin, yung equation 1 and 2 natin, ipag-a-add natin. Ayan. Okay, so add equation 1 and equation 2. Natin space, no? Okay, angat natin. Yan. Okay, ayan siya. Okay, so ngayon, ang gagawin natin dito, copy na lang natin to. Ito yung ating equation 1.
Ito naman yung ating equation 2. Yan. Then, i-add natin. Ayan, gawin kulay pula. Yan, para din nyo makalimutan. Then, yan na siya. So, pag ipag-add natin to, magiging itong negative 1 plus negative 1. Tama ba? So, magiging negative 2. So, negative 2 GF. Then ito, ano mangyayari dyan? Positive 1 minus positive 1. So, 0. So, cancel out na yung ating GB or na-eliminate na yung ating GB. Kaya nga tinawag siya as elimination. So, ito naman, negative 2 plus negative 8. So, negative 10. Okay, so negative 10. Ibig sabihin, yung ating GF is equivalent to what? Positive 5 kilonewton. Okay? So, since positive yung nakuha natin na GF, ibig sabihin, tama yung direction na ginawa natin sa GF. So, since siya ay pa-compress, okay, or papalapit sa ating member, GF, papalapit siya. So, ibig sabihin, siya ay compression. Ayan, no? Kinocompress niya yung ating member, GF. Okay? Ayan siya. So, compression. Next, meron na tayong GF. So, pwede natin i-substitute sa equation number 1 or 2 yung ating GF para makuha yung GB. So, kumari, ano na lang, at equation 1, ayan. Okay, substitute natin yung GF. Ang GF natin is negative, no? Negative dito. So, negative times GF. Ang GF natin is 5 kilonewton. Ayan. Then, plus GB. Then, equals to negative 2. So, therefore, yung ating GB is equivalent to negative 2. Then, transpose natin ng 5. Then, positive 5. So, positive 3. Positive 3 kilonewton. So, since positive din ang nakuha natin ng GB, tama yung assumption natin para sa GB. So, siya ay compression. Kino-compress niya yung ating member GB. Okay, yan. So, compression siya. Yan. Okay, so ganito siya. Okay? Ayan. So, ito yung ating solution para sa joint A and joint G. So, next. Okay, nakuha na natin to. Yung GF and GB. Yan. So, saan tayo pwede pumunta? Pwede pa rin pumunta sa F? Hindi. Ilan ang unknowns dyan? FB, FC, and FE. So, tatlo. So, hindi tayo pwede pumunta dyan. So, dito sa point B or joint B, ilan ang unknowns? Dalawa. BF and BC. So, ibig sabihin, dun muna tayo sa joint B. Yan. Okay? So, joint B. So, di ba matagal? Matagal talaga yung method of choice. Kasi tigi-tigis ang joint di ba? And, syempre, pinapahanap naman kasi lahat ng members. I mean, force sa lahat ng members. So, at joint B. So, ito yung ating joint B. Then, ito yung ating member, BC, member, AB. Pinuputol ko to, kinakat ko. Okay? Then, ito yung ating member, BG, then BF. Yan. Then, wala naman tayong applied force dito. So, yan na lang siya. Then, ano nga ba yung mga nasolve natin? GB. So, ano ang GB? 3 kilonewton compression. So, compression siya. Ayan. So, 3 kilonewton. Then, ano to? AB, no? Ang AB natin is 6.928. Ano siya? Tensile, no? So, papalayo. Yan. So, 6.928 kilonewton. Then, yung mga unknown forces natin. So, assume ulit natin, submitting compression ng ating BF. Ayan. Then, assume natin dito tensile yung ating BC. Then, yung natin, angle. So, this is 60 degrees and this is 30 degrees. Ayan. Okay? So, solve natin. Yes, analyze muna natin. Yung ating BF, meron siyang vertical component and horizontal component. So, dito obvious na ang maunting unknowns is yung vertical. So, ibig sabihin, unahin natin gamitin yung summation of forces vertical. Summation of forces vertical is equals to 0, upward is positive.
So, downward ang BF in terms of vertical component. So, negative BF. Then, opposite siya sa ano? Sa 60 degrees. So, sine of 60 degrees. Okay, then yung 3 kilonewton is downward din. Okay, downward to the right. Okay, so downward, so negative 3. So, negative 3 sine of 30 degrees. Ano pa ba yung mga ano? May vertical forces. Okay, wala na. Okay na to. Yan. Okay. Then, makukuha na natin yung force BF. So, negative BF sine of 60 degrees minus 3 sine of 30 degrees is equals to 0. Then, negative yan. Okay. So, 732. So, negative ulit. So, itama na natin direction nito. So, okay lang naman magbura-bura dito. Pwede kayong gumamit ng ano, di ba? Correction tape. Try na natin. Yan. Okay. So, gawin natin siya as what? Kasi negative kanina, no? So, sabihin, papalayo siya. So, tensile. So, dapat upward pala siya dito. Then, ito niyan is, ano, tawag ito? To the right. Okay. So, kung upward yan, positive na ngayon to, yung kanyang vertical component. Okay? Yan. So, anong lalabas dito? Magiging positive to. Di ba? Then, magiging siyang positive 1.732. So, positive 1.732 kilo Newton. Then, papalayo siya. So, ibig sabihin tensile yung ating BF. Yan. Okay. Next. Oops. The next, summation of forces horizontal is equals to 0. To the right is positive. Okay. Ito, yung BC. So, positive ang BC kasi to the right. Positive yung BF sa horizontal component niya. So, positive BF, 1.732 multiplied by cosine of 60 degrees. Kasi, adjacent. Then, yung 3 kilonewton is to the right din. So, plus 3 cosine of 30 degrees. Then, minus 6.928 kasi to the left. Then, equals to 0. So, ano kayo makukuha natin BC? Tama kayo assumption natin dito. BC plus 1.732 cosine of 60 plus 3 cosine of 30 minus 6.928 is equals to 0. Yan. So, yan. Positive siya. So, 3.464. Positive 3.464 kilonewton. So, positive siya. Ibig sabihin, tama na ang ating BC is papalayo. So, tensile. Ayan. So, kung napansin nyo, kung paano ako mag-solve is, hindi talaga ako sure sa mga, type of force, type ng force sa mga members. Kasi nga, hindi ako nagme-memorize and mahirap talaga siyang i-analyze. What I mean is mahirap siyang i-assume agad-agad. Not unless dito sa not unlike dito sa ating unlike sa point A, madali lang makita kasi ang magre-resist lang sa 4 kilonewton is itong member na to 'Di ba? So obvious na yung ating vertical component sa AJ should be directed downward para ma-resist yung 4 kilonewton, di ba? So, lang siya, tawag dito, madali lang siyang i-assume, pero dito hindi na. Kasi, marami nang involved na mga forces, lalo na rito. Diba? So, mahirap na siyang i-assume agad-agad. So, okay lang naman na, na nagkakamali tayo sa direction kasi tatama naman tayo ng ating solution. Okay? So, ngayon, na-solve na natin yung AG, GF, AB, BF, yan, and BC. So, ano nakita ninyo? Anong napapansin nyo sa ating structure? Di ba sinabi ko kanina, symmetrical yung ating loadings at symmetrical din yung ating structure. Ibig sabihin, equal lang to mga to. Yan. Okay? Kung ano yung force natin kung anong force natin sa GF, yun din ang force natin sa FE. Kung anong force natin dito sa BF, yun din ang force natin sa FC. So, kung gusto nyo i-try, okay lang din, isolve niyo. Okay? Isolve nyo na lang siya. Pero, paras lang din sa lalabas. Okay? Kung anong meron dito sa AG, ganun din sa ED. So, ngayon, ang gawin natin is
I-copy natin to, then pakita natin. Okay, so ito yung ating truss. So ilagay natin ngayon lahat ng mga nakuha nating forces. What I mean is ilalagay natin kung siya ay compression, kung siya ay tension. Okay? So, nasa na yun? AG natin. Ano bang AG natin? Compression, no? So, gawin natin kulay green ang compression. So, yan. Okay? Okay, next. Ang GF. Ang GF natin is ito. Compression din. Okay? So, compression ang GF. Compression. Next, GB. Ang GB natin is compression din. Okay? Yan. So, compression. Compression. Okay? Ang AB. AB natin is tensile. So, gamitin kulay red. Okay? Tensile. Tensile. Okay? So, sir, paano to? Napapansin namin makakompress to. Hindi okay? Kapag consider natin yung joint B, yung ating member kasi dito is ma-tensile or may elongate gamit itong force na to. Yun ang ibig niyang sabihin okay? Kasi mamaya, ang kinoconsider niya rito is yung okay? Yung kinoconsider natin dito is yung itong joint na to, okay? I mean, itong member na to. Ito yung member. Then, sabihin niyo ito yung force. Ayan, Ayan. Hindi okay? Hindi yun yung force na natin. Hindi ganun. Okay? Ayan. So, tensile, tensile. Ano pa? Ito, yung BF natin. Okay? Sa BF. Sa BF. Ito. Tensile pala siya. Okay? So, papalayo. Papalayo. Okay? Siya. Next. Okay? Ano yun? BC. Ang BC natin is ito, tensile. So, papalayo sa ating joint. Okay? Yeah, so, sabihin ito rin is tensile, papalayo sa joint, papalayo sa joint. Then ito, compression. Ayan, kukompress niya. Then ito, compression din. Ayan, kukompress niya. Then ito, kukompress din niya yung joint. Kukompress din niya yung joint. Ayan, kukompress din niya. Ito, tensile pala ito. Tensile. Papalayo, papalayo. Ayan. Okay, so ganyan yung natin. Mga forces natin doon sa ating truss. Okay? So yan. So ito yung ating problem number 1 for method of joints under sa truss analysis ng ating chapter 4 of statics of rigid bodies. Okay? So, thank you for watching. Bye!